pahayag ito ni Senate President Alan Peter Cayetano. Reaksyon niya sa resolusyon o panawagan ng minority bloc, I think 5 senador. Hinihikayat nila si Senator Bato na mag-voluntary surrender. Ito, ang gandang pahayag ni suwabe na pagkasupalpal. Sana marinig ito ni na Lacson, Soto at iba pa niyang kasamahan sa minority. It's very obvious to me they didn't want him to appear. Nung wala siya dito, dapat daw nandito siya. Nung nandito siya, may humabol sa kanya. Ngayon nandito siya, urging to surrender. Okay, so ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge. Pag naglabas ng ICC, ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders that they will accuse of mass graves and everything, payag ba sila na lahat yan? Pulutin na lang tapos dalhin sa Hague? O dapat tumaan sa korte? Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest and he is allowed all legal remedies. So, take out the name, Bato. Ako, kahit kalabang ko, kahit a person I don't like, I want him to have all the legal remedies, to exhaust all the legal remedies. So, yun ang payo ko sa kabila. Don't be personal. Think of what's better for the country. Think what's better for the institution. So, sila man lang po yung naka-assign dito. So, wala lang to, hindi naman to ma-approve. No, I respect their opinion. They want to express it that way, di ba? But kitang-kita nyo sa majority yesterday at kita nyo sa action ng iba, pati sa mga NBA agents who went overboard, that they don't want him here. In politics, you don't always want your opponent to be there, but you don't wish them to be shipped off to a foreign country for standing up for his right na dapat Philippine court. This is not a matter whether guilty siya o hindi. In fact, he can be investigated here for the extrajudicial killings. So this is a question of our constitution versus a foreign court. I think what's better for the... Pasok, Soto, Lacson, at mga dilawan. Payag ba kayo na, example, naisyuhan ng warrant of arrest si sino bang may example natin? yung kakampi nila, sabihin na lang natin si General Torre, sabihin natin si Secretary John Vic Rimulya, naisyuhan ng warrant of arrest, o sabihin na lang natin si Lacson, naisyuhan ng warrant of arrest ng ICC. Payag ba sila na basta na lang damputin at hindi na idadaan sa Philippine courts? Yun ang klarong tanong na kailangan nilang sagutin. Urging him to surrender. Everybody has the right to due process. Ano ba yung due process? Dadaan muna sa Philippine courts. Yun ang due process. Pag ang korte na natin sa Pilipinas ang nagsabi na Bato de la Rosa, you are hereby arrested for so and so, wala namang problema. Sige, arestuin si Bato, dalhin sa Hague, walang problema. O bakit ayaw nilang idaan sa ganong proseso? Kasi natatakot sila. Habang nandyan si Bato, ayan, si Bato ang isang dahilan kung bakit na palitan ang Senate leadership. Kasi kung hindi nakaboto si Bato doon sa botohan, di si Soto pa rin ngayon ang Senate President. Tuloy-tuloy ang ligaya nila. Tingnan nyo ngayon na nag-change na ng leadership. Yung articles of impeachment na naaprubahan na sa Kamara, hanggang ngayon, hindi pa nila inaakyat sa
Sa Senado, i-compare nyo last year. Kaya, February 5 bata yun. Isang araw lang, perma, ano, lo, 215 perma kagad. Tapos, takbo ang Secretary General ng House bago mag alas 5. Sinubmit kagad sa Senado. Ganon sila kabilis last year. Ngayon, bakit? Hindi pa, nabasa ko yung post ni Senator to be, Attorney Roy Nagwanson. Hanggang ngayon, hindi pa na itra-transmit yung for the, wala pa talaga, as in, binabagalan na nila. Dahil alam nila na dead upon arrival na ang impeachment trial ni VP Sara, o impeachment case pala. Ang impeachment case, panalo na si VP Sara pag i-transmit nila yung articles of impeachment with the majority, yung bagong majority block led by Senator Alan Peter Cayetano. Tapos na ang boxing. Kaya gustong-gusto nila maalis si Bato. Kasi kung magtagumpay sila na si Bato is maaresto, mailipad papuntang Hague, mas lalaki yung pag-asa nila na maagaw muli ang Senate presidency. Ngayon, dalawa na kasi ang pinangangambahan nila. Meaning, yung Maleta Gang members nangangamba. Una, matatalo sila sa impeachment trial habang ang majority nandun sa grupo ni Cayetano. Matatalo sila sa impeachment. Pangalawa, habang si Cayetano, ang Senate President, si Marcoleta na ang uupo na Blue Ribbon Committee Chairman, dito na sila ngayon. Hindi na sila makatulog-tulog ngayon, I tell you. Yung mga members ng Maleta Gang. Dahil ipapatawag na ni Senator Marcoleta, Brave 18 Marines. Yan. Pati si Gotesa, papatawag ulit, magsasalita siya. Maglolo na Bersamin, Pangandaman, sino pa? Yung dalawang tauhan ni Saldico, Mark and John Paul. Pati si Saldico, maka-attend na siya sa Blue Ribbon Committee hearing via Zoom. Basta makakuha siya ng sworn statement niya sa Philippine Embassy kung nasaan siya ngayon. Yan na sila ngayon kinakabahan. Dahil mabubulgar na yung itinatago, yung pilit na pinagtatakpan ng ilang buwan, bulgar na sila. So, good luck sa mga Maleta Gang members.